45. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Tunay po na dakila ang ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ang Panginoon ay gumagawa ng mga kakaibang bagay na hindi natin sukat akalain na pwede palang gawin ng Panginoon para sa atin. Ang kailangan lamang po ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. At hindi po tayo magsasawa na sabihin sa mundo na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay dakila at tapat. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Jesus, ang tanging nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Kalinga mo'y madama ang iyong pagmamahal, ang sa akin nagbigay buhay, kailan pa man o Diyos, di na sa'yo mawawala. Itataas ang aking dinig at sa puso ko'y hatid, itataas ang aking tinig at aking ihimig, pasasalamat na awit mula sa puso ko umiibig. Hallelujah. Ang tanging nais namin, Panginoon, sa'yo lamang. Nais
sa puso ko'y hatid, itataas ang aking tinig at aking ihimig, pasasalamat na awit mula sa puso ko. Hallelujah. Tunay Ama na nagpapasalamat po kami sa lahat ng ginagawa mo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala kaming pwedeng ipantay, Panginoon, sa pag-ibig mo. Sapagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, na hindi kayang sukatin at hindi kayang bilangin, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat dakila ang iyong kabutihan, dakila ang iyong kagandahang loob, Panginoon. Kaya kami patuloy, Panginoon, na naririto upang purihin at sambahin. Ibigay sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Subalit dahil sa pag-ibig mo, sa awa at habag, Panginoon, ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, buong puso kami nagpapasalamat ngayon. Buong puso kami Panginoon, na nagpupuri, sumasamba sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Walang sukat, Panginoon, kalagyan ng aming kagalakan, sapagkat muli, Panginoon, ngayong araw na to, pinagsama-sama niyo kami upang purihin ka at sambahin. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy naming itataas ang aming mga tinig sa pagpupuri sa iyo, sa pagsamba at pagdakila sa iyong katapatan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakila ang ating Diyos. Dahil ngayong araw na to, muli tayong nagkasama-sama. Amen? At ngayong araw na to, ngayong oras na to, kumustahin naman natin ang ating mga kapatid. Malaman mo na ikaw
oras para hindi natin siya papurihan. Amen? Handa na bang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Langit ang ating nadarama kapag tayo'y nagpupuri sa ating Panginoon. Amen! Amen! Ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko.
Panginoon. Hallelujah. Tunay, Ama, na nagagalak ang aming mga puso dahil meron kaming oportunidad, Panginoon, na makapagpuri sa iyo. Malaya kaming nakakasamba, malaya kaming nakakalapit sa iyo, Panginoon. Tunay na napakabuti mo at walang kapantay ang iyong pag-ibig. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti-buti mo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri kita, Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos
aking walang hanggan, inibig mo ako noon, paman kahit kailan. Sabihin natin ng buong puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, paman kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, paman kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, paman kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, paman inibig mo ako noon, This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Haba pong nakahiga, nag-uusap si Calvin at si Hobbes. Sabi ng hyperactive little boy na si Calvin, "What if there is no heaven? What if this is all we get?" Sabi ni Hobbes the tiger, "Well, if this is all we get, I guess we'll just have to accept it. Tanggapin na lang natin kung ito lang talaga ang meron tayo." Then, ang sagot ni Calvin, "Yeah, but if I'm not going to be rewarded for my good deeds, I want to know it now." Lahat ng tao alam ko na mag-a-agree kay Calvin. Life after death, mahalaga to. Na kung wala talagang life after death, then dapat nalalaman na natin ngayon kung pasasaan nga ba tayo kung pagkatapos nitong buhay natin dito ay wala ng kasunod. Ang immortality po, ito po ay kadalasang nasa isipan ng mga tao, lalong-lalo na kapag feeling mo ay malapit ka na doon sa mga huling araw ng buhay mo. Pero dahil we serve a God na hindi lamang namatay sa cross,
kundi nalibing doon sa isang borrowed grave, and after 3 days ay nabuhay maguli from the dead. Nabuhay kasama ng kanyang mga alagad at ng lahat ng kanyang mga katagasunod for 40 days, and then He ascended on high. And I tell you today, ang resurrection ni Jesucristo ay hindi po magiging kompleto if hindi siya nag-ascend papunta sa langit. Ascension na sometimes ay nakakalimutan ng mga Kristiyano na yung kinakatuwa natin kadalasan ay hanggang doon sa namatay at nabuhay maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Yun na lang na isa-celebrate ng church. Pero kapatid, alam mo ba that after 40 days, ang ating Panginoong Jesucristo ay muling umakyat sa langit. Yun ang kabuuan ng kaligtasan na natanggap mo. Today, i-consider natin ang ibig sabihin ng kanyang ascension at ang relevance nito sa present life natin and for eternity. Acts 1:9-11. After saying this, he was taken up into a cloud while they were watching, and they could no longer see him. Men of Galilee, they said, why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go. 40 days after ng resurrection, si Jesucristo ay umakyat sa langit to take hold of His crown. From cross to crown, alam mo ba na lahat ng ito ay nangyari dahil mahal ka ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Heavenly Father, sa oras na ito, sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita, patuloy po naming inaanyayahan ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus at hayaan niyo po na sa oras na ito, mabuksan ng bawat puso at isipan ng bawat isa sa amin at mag-glorify ka namin sa aming pag-aaralan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. If tayo po ay pipili ng isang relihiyon ngayon, syempre, ang gusto natin, yung maipapaliwanag with clarity and authority ang life beyond grave. Ang dami-daming mga relihiyon sa panahon natin ngayon sa buong daigdig. Alam niyo po ba na merong 4,000 plus religion all around the globe? At sa bawat relihiyon na yon, hahati pa yon sa denominations. Ang Christianity alone ay merong 45,000 Christian denominations. Paano mo mapipili ang tama? Meron nga pong isang lalaki na nag-decide na magsimula ng isang relihiyon. At para makakuha siya ng magandang payo kung paano makakakuha ng mga converts, lumapit siya kay French diplomat Charles Maurice Talleyrand, isa sa magagaling na tagapayo ni Napoleon. Nagko-complain siya. Sabi niya, ang hirap makakuha ng mga tagasunod, ng mga converts. Anong suggestion mo para maraming sumunod sa akin? Ang sagot ni Talleyrand, I should recommend that you get yourself crucified and then die. But be sure to rise again on the 3rd day. And I agree. Ang best religion ever ay yung kung ang founder mo ay kayang ialay ang buhay niya para sa iyo. Kayang mamatay para sa kasalanan mo. At mula doon sa kamatayan ay mabuhay maguli at hindi lang mabuhay maguli, kundi muling umakyat sa langit na may pangakong babalikan ng kanyang mga followers. Kung pag-aaralan po natin yung mga writings ng ibang mga relihiyon, ang history o ang story ng kanilang mga founders natapos nung sila ay mamatay. Si Confucius, ang founder ng Confucianism, inilibing sa Jining, China. Si Muhammad, ang founder ng Islam, inilibing sa Green Dome, Medina, Saudi Arabia. Si Krishna, ang founder ng Hinduism, ang tomb niya ay nakalagay sa Tungabhadra, Anegundi. Si Siddhartha Gautama o ang tinatawag mas kilala bilang Buddha, founder ng Buddhism, cremate sa India ang kanyang body tapos yung ashes niya nilagay sa iba't ibang lugar. Si Joseph Smith,
ang founder ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang sementeryo po niya ay nasa Novo, Illinois. At si Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Cristo, nakalibing ngayon sa San Juan Cemetery, Hagonoy. Ano ang ginagawa nila ngayon? Ano ang mga plano nila para sa kanilang mga nasasakupan o doon sa mga pinasimulan nilang mga churches, pinasimulan nilang mga relihiyon? Alam mo ba, na yung mga plano nila sa future, yung mga gusto nilang mangyari para sa kanilang mga tagasunod, kahit yung pinaka-devoted na follower nila, ng relihiyon nila, hindi kayang sagutin ang mga tanong na yan. Ganyan nagkakaiba ang Christian faith. Dahil ang head natin ng church went from the cross to the crown. Siya na napako sa cross para sa iyo, ngayon ay nakasuot ang korona, ang tunay na korona sa kanyang ulo, and He reigned victoriously dito sa buong sangkatauhan. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng countless eyewitness na nagpapatunay ng ating Panginoong Hesukristo matapos mamatay ay nabuhay maguli. Kaya nga siya nagstay for 40 days dito sa daigdig nung siya'y mabuhay na maguli para mas maraming eyewitness, para mas marami siyang makausap, makaniig, matouch. Nung mamatay siya sa cross, para sa kasalanan mo at para sa kasalanan ko, binuhay siyang maguli ng ating Panginoon. At yung buhay niya na yon, ngayon nagpapatuloy doon sa kalangitan. Ito po yung mga katotohanan that will set Him apart doon sa mga iba't iba pang mga religious leaders ng mundo. At dapat din nating maintindihan na ang kabuuan ng Christian faith ay nakasalalay sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa Corinthians, sa 1 Corinthians 15:14-19, if Christ has not been raised, then all our preaching is useless, and your faith is useless. And we apostles would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection from the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. Kung si Hesukristo ay hindi nabuhay maguli mula sa kamatayan, then sinasayang lamang natin ang oras natin sa umagang ito. Kung ang ating Panginoon ay hindi nag-resurrect at hindi nag-ascend sa heaven, then uwian na lang tayo. Sayang lang ang oras natin. Gumawa na lang tayo ng iba. Pero ang totoo, ang ating Panginoon, matapos mamatay sa cross, nabuhay maguli at umakyat sa langit, na may pangako na kung paano siya umakyat sa langit, ganun din muli siyang bababa para sa iyo at para sa akin. Kakaunin niya tayo upang dalhin niya doon sa kanyang kaharian. Ang question, if nabuhay maguli ang ating Panginoong Hesukristo, pwede kaya niyang maipaliwanag sa atin kung ano yung mangyayari, yung malinaw na pagpapaliwanag kung ano ang mangyayari pagkatapos mamatay ng mga tao? Nasa saan na nga ba si Hesukristo sa panahon ngayon? At ano ang ginagawa ni Jesus Christ? Ang Bible po nakarecord dito kung ano ang ginagawa ni Jesus Christ ngayon at kung ano ang plano ni Hesukristo para sa kanyang mga tagasunod for our future. Nung makita ng mga disciples si Jesus Christ na umaakyat sa heaven, umaangat from the ground, yung kanyang resurrected body, from this material world, nagpunta siya doon sa spiritual world, yung mga followers niya, yung mga disciples niya talagang gulat na gulat. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kasi nakita pa rin nila yung dalawang angel na biglang sumulpot sa kanilang harapan at sinabi sa kanila na kung paano umakyat si Jesus Christ sa heaven, ganun din muli siyang bababa. Para sa mga disciples, tuwang-tuwa sila kasi merong future. Alam nila na may ginagawa ang kanilang Diyos, ang kanilang Panginoon. Tuloy lang ang buhay para sa kanila, pero
totoo na maraming magbabago. Ang ascension ni Jesus Christ ang nagbago ng lahat ng mga nararanasan nila. Tingnan natin yung majesty at kung paano na-restored ito sa ating Panginoong Hesukristo. Naisip mo na ba kung paano pumasok si Jesus Christ sa heaven nung siya'y umakyat after His death, burial, and resurrection? Nung si Jesus Christ ay nag-pray bago siya mamatay sa John 17:45, sabi niya, I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Now, Father, bring me into the glory we shared before the world began. Si Jesus Christ ay eternal. Hindi po siya kasama sa mga creation. Bago pa lamang niya itungtong yung paa niya dito, maging tao dito sa daigdig, nag-e-exist na siya with all glory doon sa creation bilang God's eternal Son. Sa Genesis 1:1, doon sa word na in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Genesis 1:1. Yung pong word na God sa Hebrew, ito po ay Elohim. Creator, mighty, and strong. Ang Elohim po ay plural form ng Eloah, which accommodates the doctrine of the Trinity. Sa first sentence pa lamang ng Bible, ang superlative nature ng power ng God ay evident kay Jesus Christ. Elohim. Nagsispeak ito na nag-e-exist na si Jesus Christ noon pa man, bago pa man likhain ng daigdig. Sa John 1:1, sabi doon, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. This Word ay walang iba kundi si Hesukristo. Philippians 2:7-8. Sabi doon, He laid aside His glory in heaven. Yung praise, yung honor, yung glory, yung distinction, yung state of great gratification ni Jesus Christ, iniwan niya doon sa heaven. Iniwan niya lahat. Give up niya yung mga privileges, yung divine privileges niya. He took the humble position of a slave, pinanganak bilang isang tao, and was clothed in human flesh. Ngayon, sa ascension, pag-akyat ni Hesukristo doon sa kalangitan, bumalik siya para muling tanggapin ang glory na iniwan niya. Sa Ephesians 4:8, ang sabi doon, when He ascended to the heights, He led a crowd of captives and gave gifts to His people. Ito po ay binanggit ni Apostol Pablo sa church sa Ephesus. Ang Ephesus po ay under ng Roman rule. Nandito ang regional Roman governor. Dito nakaupo. Ito yung pinakakaharian ng Roman governor. Anong sinasabi ni Pablo nung banggitin niya sa Ephesian church na when He ascended to the heights, He led a crowd of captives and gave gifts to the people. Meron siyang gustong ipaliwanag doon sa mga tao nang sabihin ito ni Pablo. Nung panahon po kasi na yon, doon nagaganap sa Ephesus yung mga public triumphs ng mga Romano, ng kanilang mga armies. Kapag sila ay nanalo sa labanan, nung panahon na yon, pag galing sila sa labanan, at nanalo sila sa labanan, yung kanilang pinaka-commander-in-chief, masaya siya, panalo siya, nakasakay siya sa kanyang chariot, tapos magpaparada sila. Nasa likuran niya lahat ng kanyang mga armies, sugatan lahat, pero panalo at masasaya. At doon sa likuran ng chariot, nung pinaka-commander-in-chief, nakatali doon yung lahat ng kanilang mga alipin, ng lahat ng kanilang mga captives. Babalik sila sa town, doon sa kanilang city, na nagpaparade, nasa unahan yung commander, masayang-masaya, panalo siyempre, sasalubungin siya ng mga tao, akyatan sa gate, akyatan sa lahat ng maaakyat nila, at magagawa sila ng chant. Sasalubungin nila yung nanalo na army, sasabihin ng mga tao doon sa loob ng kanilang city, what right do you have to enter through these gates? Anong karapatan ninyo para papasukin namin kayo sa gate na ito? Ang gagawin ng army,
na nanalo sa labanan, itataas nila yung kanilang mga sugatang kamay, yung mga kasamahan nila na sugatan ng buong katawan, itataas nila, bubuhati nila at ipapakita nila doon sa buong city. Tapos i-raise nila yung kanilang flag at sasabihin nila, galing kami sa battle at nanalo kami sa labanan na yon. Kaya magbubukas yung gate, tapos papasok ang buong army, masayang-masaya, nagse-celebrate sila. Yung mga tao magbababaan mula doon sa mga poste na kanilang inakyat, doon sa mga bahay na kanilang inakyat. Tapos magpupuntahan doon sa ground, pupurihin nila yung nanalo, sisigawan nila ng hallelujahs nila dahil nanalo nga sa labanan. And makikita nila behind ng commander-in-chief, nakatali lahat ng mga bihag, naka-chain sa kaniyang chariot, yung mga generals, yung mga leaders ng kanilang mga armies, mga natalo nila sa labanan, tapos ine-expose nila to open. Pinapakita nila sa lahat na nanalo kami sa labanan. Ito yung mga kalaban namin ng mga generals na kahit magagaling sila, talo pa rin sila. Mas magaling pa rin ang commander ng city na ito. Then, behind those bihag, yung mga spoils of war, yung kanilang mga loots, yung kanilang mga nakuha ng mga kayamanan, mga gold, silver, lahat ng mga kayamanan, lahat ng mga pagkain na nakuha nila mula doon sa natalo nila sa labanahan. Tapos, ipapamudmud nila yon. Bibigay nila na gift doon sa lahat ng mga tao na sumalubong sa kanila at bumabati ng victory sa army na nanalo. Alam mo ba kapatid, ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesian Church, na nang si Jesucristo ay umakyat sa langit, isa siyang victorious general, returning from battle. Kasama niya yung mga Old Testament saint na nakaparada sila, papasok sila sa heaven, at pagpasok nila doon pa lang sa gate, bago sila pagbuksan ng gate, pinapakita na ni Jesus Christ yung kanyang kamay na sugatan, yung pako, yung butas ng pako sa kamay niya, sa tagiliran niya, yung sinaksak sa tagiliran niya, pati na yung butas ng pako sa kanyang paa, pati na lahat ng mga sugat na hagupit sa kanyang likod. Pagbukas ng heaven, sinasabi ni David, binibigay ni David yung idea na nag-prepare ang heaven sa pagpasok ni Jesus Christ. Sabi sa Psalm 24:7-10, open up ancient gates, open up ancient doors, and let the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, invincible in battle. Open up ancient gates, open up ancient doors, and let the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord of heaven's armies. He is the King of glory. Ang lahat ng mga angels, ang lahat ng mga nandoon sa kalangitan, nagsisigawan, dumadagundong ang sigawan at papuri sa kanilang Panginoong Hesukristo. Yung mga angels talaga namang sumusubsob sa lupa sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pagtapat ni Jesus Christ dun sa gates, dun sa royal procession na yon, sa parade na yon, nagkakaingay ang lahat, nagpupuri sa kanilang Panginoon dahil napagtagumpayan ni Jesucristo ang lahat. Panalo si Jesucristo sa laban. The glory belonged to Jesus alone. For all eternity si Jesucristo, isinuot sa Kanya yung robe na tinanggal niya nung siya ay bumaba dito sa lupa. Si Jesus Christ ay nabuhay mula sa kamatayan. Doon sa likuran niya, doon sa parade na yon, ipinaparade nila yung lahat ng kanilang mga captives. Captives niya yung death, sin, sickness, lahat ng demons, lahat ng kaaway, pati na si Satan. At dinisperse niya yung gift sa lahat ng mga tao. Ang sabi ni Jesus Christ, doon sa pagpasok niya doon sa kalangitan, death is won. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan para sa aking mga alagad. Sin is forgiven. Napatawad na ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Ang pamilya ni Jesucristo, daw magkaroon ng karamdaman, merong kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. At ang authority na meron tayo over all the demons and over all sa lahat ng kampon ng kaaway, meron kang kapangyarihan. Ang sabi ng Panginoon,
Kung ano man ang talian mo dito sa daigdig, tatalian din doon sa kalangitan. At kung ano man ang pakawalan mo dito sa daigdig, pakakawalan din doon sa kalangitan. Ito ang majesty natin in heaven. Ito ang ating Diyos na pumasok doon sa ascension, doon sa kalangitan. Hindi nga ba ganitong klase ng God ang dapat na sambahin mo? Isang Lord, isang God na deserve ng worship ng kanyang mga anak. Deserve niya ang service mo. Deserve niya yung pagsunod mo, yung obedience mo, yung love mo, yung commitment mo. Deserve yan ng isang almighty, majestic God. Bakit ka magpapatalo sa kaaway? Bakit ka manghihina? Bakit ka tatalikod? Bakit ka susuko kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay isang victorious, majestic God? Pagpaulit-ulit na pinapaalala sa iyo ng kaaway kung ano yung mga palpak mo nung dati, yung mga hindi mo pagsunod, yung mga katigasan ng ulo mo, katigasan ng puso mo, kung ilang beses ka nang bumagsak, huwag kang maniniwala sa Kanya na hanggang dyan ka na lang. Dahil meron kang Jesus Christ. Just trust your God. Tanging si Jesucristo ang lakas na meron ka. Tanging si Jesucristo yung merong talino na kailangan mo. Tanging kay Jesucristo mo makukuha yung victory na inaasam-asam mo. Si Christ ang tanging yaman na meron ka, kapatid. Kaya hindi ka talunan. Amen? Hindi ka susuko, hindi ka bibigay at hindi ka tatalikod dahil meron kang isang majestic God. Siya ang kakampi mo. Keep trusting Him. Keep hoping. At kung anumang sitwasyon, kung anumang circumstances meron ka sa buhay mo, maaayos din yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maaayos din yan. Kasi pagkasama natin si Jesucristo, everything will be okay in the end. Kaya hayaan natin si Jesucristo ang kumilos sa buhay natin. Dahil nga, if it is not okay, then it is not yet the end. Pagkasama mo si Jesucristo, laging sa dulo niyan, merong katagumpayan. Hindi lang majestic Christ ang pinaglilingkuran natin, kundi isang Christ na punong-puno ng mastery. Dineclare ang mastery ni Christ nung siya ay umakyat sa kalangitan. Clear ang Bible kung ano ang nangyari sa heaven, nakagulo sa heaven ng papuri sa Panginoon sa pagdating ni Jesus Christ doon. Ang description na ito, maganda, sa Hebrews. Sabi ng Hebrew writer, the Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything by the mighty power of His command. But He had cleansed us from our sins. He sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. He sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. Ganda, di ba? Si Jesucristo ay umupo, ibinalik sa Kanya yung trono niya. Sabi ni Mark, when the Lord Jesus had finished talking with them, He was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God's right hand. Ang right hand ng God is very significant. It is a place of power. It is a place of preeminence. Ito ay lugar ng authority. Kapag nakaupo ka sa kanan, meron kang authority. It is a place of greatness, of excellence, superiority, dominion. Si Jesus na nag-humble ng sarili niya ng higit sa lahat ng mga tao who ever lived here on earth, ngayon, ibinibigay sa Kanya yung glory na karapat-dapat sa Kanya. He is exalted like no other person. Ang sabi sa Ephesians 1:19-23, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believed Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Now, He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come.
God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Si Jesus Christ ngayon ang nag-a-occupy ng trono. He is Lord indeed. Wala siyang kapantay sa power, dito man sa daigdig o kahit sa spirit world. He is eternally triumphant and He will reign forevermore. Once na kinuha niya ang kapangyarihan, ang victory, nasa sa Kanya yon at wala nang makakaagaw pa. Naniniwala tayo sa isang all-powerful God. Isang King na hindi matatalo kahit kailan. Ang King of Kings, ang undisputed King of Kings. Kaya nga po, walang problema too hard for our God. Amen? Walang sickness na napakatindi para harapin natin at gumaling tayo dito. Walang kahinaan na hindi mo kayang mabata. Matalino ang Diyos natin. Hindi niya hahayaan na maging talunan ka. Kaya kung may pagsubok ang pinagdaraanan ngayon, kayang-kaya mo yan, kapatid. Amen? Hindi ka aapihin ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. He is full of grace and mercy. Kaya yung mga paghihirap na akala natin ay pinagsakluban na tayo ng langit at lupa, kaya mo yang batahin. Sa mga pagkakataon na hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi mo nararamdaman yung pagkilos ng kamay ng ating Panginoon, just trust Him. Magtiwala ka lang sa Kanya. He is the great I am at walang bagay na imposible sa ating Diyos. If hindi mo alam ang mangyayari sa bukas mo, if wala ka ng panggastos bukas, if hindi mo alam kung paano mo haharapin yung mga bagay na mangyayari bukas, just trust your God na may hawak ng bukas. Siya ang God in control. If nawawalan ka na ng pag-asa, sa dami ng alalahanin mo, ang God na pinaglilingkuran mo is still seated on the throne, kapatid. Nasa Kanya ang power. Walang makaaagaw na yon. Kaya ikaw ay mananatiling victorious if mananatili ka sa presence ng ating Panginoon. Laging sa presensya ng Panginoon ka manatili at wag na wag kang lalayo. Pangatlo, pag-akyat ni Jesucristo doon sa kalangitan, nagpatuloy ang kanyang ministry. Ano ang continuing ministry ni Jesucristo doon sa langit? Doon po sa 3-year ministry ni Jesus Christ dito on earth, yung kanyang geographical earthly dimension, na-limit siya nito. Kasi nandun lang siya sa isang lugar. Pero pagkatapos ng kanyang ascension, nakaupo siya doon sa right hand of the Father, ang kanyang universal heavenly dimension ang nakapag-expand ng kanyang ministry. Kaya si Jesus Christ ngayon, ang ginagawa niya, He closed sin's account. Ang sabi ng writer ng Hebrew, under the Old Covenant, the priest stands and ministers before the altar day after day, offering the same sacrifices again and again, which can never take away sins. But our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Then he sat down in the place of honor at God's right hand. There he waits until his enemies are humbled and made a footstool under his feet. For by that one offering, he forever made perfect those who are being made holy. Kung ikaw ay anak ng Panginoon, kung ikaw ay merong relationship sa ating Panginoon at ikaw ay nananampalataya sa Kanya, your sin account has been closed forever. Hallelujah. Kaya nga, wag mo nang sisihin ang sarili mo tungkol sa mga nagawa mo doon sa past. Wag mo nang sisihin ang sarili mo sa mga palpak na desisyon mo sa past. Nire-represent ka ni Jesus Christ sa harapan ng Heavenly Father.
Kaya ang lahat ng kasalanan mo noon ay napatawad na. Siguro iniisip mo, paano ako mapapatawad? Hanggang ngayon, nagkakasala at nagkakasala pa rin ako. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sa palagay mo ba, walang kasalanan yan? Meron, di ba? Tingnan mo yung nasa likod mo. Di ba, makasalanan din yan? At yung nasa unahan mo, makasalanan din yan. At alam mo ba na lalong-lalo ka nang makasalanan dahil patuloy nating tinitingnan ng iba sa mga kasalanan nila. Lahat tayo ay nagkakasala. Pero, nadidisqualify ba ang salvation natin sa tuwing meron tayong kasalanan? Ganito yon, kapatid. The moment na natanggap mo si Jesucristo as your personal Lord and Savior, yung kasalanan mo, pinatawad na yan ng Panginoon. Hindi ka perfect, pero pag tunay ang pagtanggap mo sa Panginoon, you can't help it but change for the better. Pag natanggap mo na ang buhay na nagmumula sa ating Panginoon, yung seed ng buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, mag-grow yan. Mag-glow ka sa presence ng ating Panginoon and you will go to share that life. Meron kang isang magandang testimony. Kaya nga nagtataka ka, hanggang ngayon nagagalit ka pa rin. Pero merong pigil factor na. Tama? Hanggang ngayon, madaldal ka pa rin. Pero this time, iniisip mo na twice or thrice bago ka magsalita. Nasasaktan ka pa rin, pero mabilis ka nang magpatawad. Amen? Napupuno ka pa rin kahit minsan sumasabog ka pa rin. Pero ngayon, mas mabilis ka nang makaunawa. In short, hindi pa rin tayo perfect. Amen? Pero, we are all on our way to perfection. Darating ang araw, pagharap natin sa ating Panginoon, makikita natin ng mas maliwanag ang lahat. Kaya nga, isinulat ni John, sa 1 John 2:1-2, sabi niya, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. He himself is the sacrifice that atones for our sins, and not only our sins, but the sins of all the world. He died once and for all. Ang kamatayan ni Jesucristo ay enough para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At kung tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, napatawad ka na sa iyong kasalanan, kaya hindi na natin sisisihin ang sarili natin sa mga nagawa natin from the past dahil natanggap na natin ang righteousness ni Christ. Hindi natin sasabihin, sorry, tao lang. Dahil binili ka na ng mahal na dugo ni Jesus Christ. Hindi na natin sasabihin, mahina lang ako. Dahil para kay Kristo ang kahinaan mo ay magiging kalakasan mo kung kasama mo siya. Hindi mo nasasabihin kasi ganito lang talaga ako. Hindi. Ikaw ay son of the living God. Ikaw ay heir of our God. Ikaw ang kanyang holy priesthood. Iniligtas ka ng God para maging better person. Amen? Kaya magbubuti tayo sa buhay natin. Kasi meron na tayong kaligtasan. Hindi po tayo naligtas para lang magpatuloy sa kasalanan. Para lang sadyain ang hindi pagsunod. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon para lang magmatigas sa harapan niya. Iniligtas tayo ng Panginoon to be a better person. Kaya simula ng kaligtasan mo, you are a better you. Amen? Magbabago tayo para kay Christ. Pangalawa, nire-represent tayo ni Jesus Christ as a believer before the Father. Alam niyo na yung kwento nung Civil War ni President Abraham Lincoln, nung merong isang soldier na nagpunta sa kanya, gustong pumasok, gustong magsumbong kasi naapi siya, nakuha yung kanyang
nakuha yung kanyang lupa, yung kanyang bahay, pagbalik niya after Civil War. Kaya gusto niya magsumbong sa presidente, kaya lang hindi siya makapasok sa president, kaya malungkot na malungkot siya. Kasi every time na papasok siya sa White House, pinipigilan siya ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga soldiers na nandun, yung mga guards na nandun doon, hindi siya talaga makapasok. Kahit doon sa gate pa lamang. Kaya malungkot na malungkot siya hanggang sa lapitan siya ng isang bata. Na-approach siya, nung malaman ng bata yung problema niya, hinawakan siya sa kamay ng bata. Sabi ng bata, "Halika, sasamahan kita sa loob." Nagtaka tong matandang ito, bakit nung kasama niya yung bata, dire-diretso siyang nakakapasok sa loob? Walang humarang na mga guard, walang mga tao doon na nakatingin sa kanila, wala. Lahat nakayuko. Lahat pinapayagan silang pumasok at dire-diretso silang pumasok hanggang sa makarating sila sa library kung saan nagpapahinga si President Lincoln. At doon nagsumbong ang matandang lalaking ito at pinakinggan siya ni President Lincoln. Yung batang yon na naghatid sa kanya sa loob ay walang iba kundi si Todd Lincoln, ang bunsong anak ng presidente. Nag-gain niya yung audience ng president sa pamamagitan ng anak ng presidente. Tayo rin. Magigain natin ang audience with God through His only Son, Jesus Christ. Ang sabi sa Hebrews 7:25, "Therefore, He is able once and forever to save those who come to God through Him. He lives forever to intercede with God on their behalf." Nandyan palagi ang Panginoon, si Jesucristo, para mag-intercede on our behalf. Verse 16 ng Hebrews 4, it says, "So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most." I-approach natin ang trono ng ating Panginoon, trono na full of grace. I-approach natin ito with confidence dahil merong mercy sa trono ng ating Panginoon. Merong tulong na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong magsasawang manalangin dahil merong Jesucristo na nag-e-intercede para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, lagi kang mag-pray. Kapatid, meron tayong access to the Father. Mahal na mahal tayo ni Jesucristo, nagpe-pray siya para sa atin, kaya at times, di ba, hindi natin alam ang ipagpe-pray natin, pero nagugulat ka na lang, nagkakaroon ng katugunan dahil nag-e-intercede si Jesus Christ para sa iyo at para sa akin. Meron pa ba tayong pwedeng hilingin sa Kanya? Si Jesus Christ din, umakyat sa langit para mag-prepare ng isang place in heaven for you. Sabi niya sa John 14:1 and 2, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you?" Ipinaghahanda tayo ng Panginoon ng isang kaharian, ng tahanan para sa atin. Ganyan kakamahal ni Jesucristo. Hindi ba ganyan ang Diyos na dapat binibigyan mo rin ng pagmamahal mo? Ganyan ka inuuna ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ba dapat unahin mo rin siya sa lahat ng pagkakataon? Bigay mo ang puso mo sa Kanya. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Maging committed ka sa Kanya, wag na wag kang mamuhay sa kasalanan. Huwag mong patuloy na saktan ang Jesucristo na nag-e-intercede para sa iyo. Yan si Jesucristo na ating Panginoon. Kapatid, hindi lang to ang buhay na meron tayo. Si Jesus Christ ang Diyos at binibigyan niya tayo ng malinaw na paliwanag at meron tayong authority doon sa next life dahil ng ating Panginoon. Na mag-ascend si Jesus Christ sa heaven, pumunta siya doon sa kalangitan, na-restore yung kanyang majesty, binalik sa kanya, at ngayon, napapractice niya yung mastery niya sa pamagitan ng pag-i-intercede para sa atin, para gawin tayong victorious at all times, at nagko-continue ang kanyang ministry. Ikaw, paano ka nakakapagbigay glory sa isang glorious, magnificent God? Tayong lahat ay tumayo. Nabago po ang buhay ng mga disipulo on that first century church.
tayo rin. Let us respond sa Lordship ni Jesus Christ. Mag-submit tayo sa Kanya, igalang natin siya. Patuloy nating papurihan yung kadakilaan ng ating Panginoon. Hayaan natin na makinig tayo sa Panginoon, mabuhay tayo ng naaayon sa nais ng Panginoon sa atin. At i-recognize natin at all times kung anong ginawa ni Jesucristo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Alam mo ba, ng lahat ng ginawa ni Jesucristo, pag-ascend niya doon sa heaven, ay umiikot para sa iyo. Ganyan kakamahal ng ating Panginoon. Kaya tumayo ka, lumaban ka para sa Kanya. Huwag mong sayangin yung buhay mo na para bagang lagi ka ng bagsak kapag meron kang problema. Na para bagang kapag meron kang pinagdadaanan na circumstances, reklamo ka na lang ng reklamo sa Panginoon. Na para bagang sinakluban ka na lang ng langit at lupa. Live like a child of the King. No turning back sa ating paglilingkod sa Panginoon. Live a victorious life para sa ating Panginoon. Yan ang gusto niya sa iyo. Ginawa niya ang lahat para sa iyo. Anong kayang gawin mo para sa ating Panginoon? Worship His Majesty. Trust His mastery. And rest sa ministry ng ating Panginoon. Heavenly Father, sa oras na ito, alam namin, O Diyos, na maraming kakulangan sa aming mga buhay paglilingkod sa iyo. Madami kaming nagagawa na nakakapagpasakit sa iyo. Madami kaming mga hindi pagsunod sa iyo, Panginoon. Kung bibilangin, sobra-sobra, Panginoon, para saktan ka. And yet, alam namin na super mahal mo kami. Na hindi nagbabago yung pagmamahal mo sa amin kahit nakalugmok na kami. Kahit bumabagsak kami. Niyayakap mo pa rin kami at patuloy na binibigyan ng kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, ay huwag mawawala ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Patuloy kaming sumunod sa iyo. Sa lahat ng mga kahinaan, pagbagsak na nararanasan namin, muli kaming tatayo at ipagsisigawan namin na meron kaming victorious God, kaya kami na kanyang mga tagasunod ay magiging victorious din sa buhay na ito. Kaya naming sumunod kasi ganyan mo kami kamahal. Yung lakasan ang gagaling sa iyo, Panginoon, ito ang maging kalakasan ng bawat isa sa amin para makasunod kami, para magbago kami for the better. Kasi niligtas mo nga kami para maging maayos ang buhay namin. Kaya gagawin namin ang lahat, Panginoon, para makasunod sa iyo. Gagawin namin ang lahat para patunayan sa mundo kung gaano kamahal namin ang aming Diyos. Uunahin ka namin sa lahat ng pagkakataon. At ikaw ang magiging Panginoon namin at Diyos, hindi lamang aming tagapagligtas, kundi Panginoon na aming susundin sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa ascension, O God, na patuloy na ginagawa mo ang ministry mo para sa amin, na puno ng pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga sa iyong mga anak. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Truly, death is won, sin is forgiven, all sickness is healed, and we have authority over all enemies, and this is because of our majestic and victorious God. Amen po ba? Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay nasa second part na po tayo ng ating gawain. Ito po ang ating tithes and offering. This Sunday po, I know very fresh pa po sa atin ang celebration po ng Easter. We have remembered the greatest act of love. Ito po ang pagbibigay ng buhay ni Jesus Christ, ang kanyang muling pagkabuhay in victory, and ang kanyang ascension into heaven. At sa bawat resurrection celebration po, there is always a deeper invitation for all of us to respond.
Ngayon, gusto ko pong tanungin po natin ang ating mga sarili, paano ako tutugon sa ginawa ni Jesus para sa akin? Yes, we worship with songs, we worship with prayers, but at this moment, we also called to worship through our giving. First, let us talk about tithing po. What is it and where it is used? Tithing is giving back the 10% that we earn back to God. Not because kailangan ito ng God, but because our hearts need to be reminded that everything comes from Him. Now, saan po napupunta ang ating mga tithes? Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Of course, to support ministries and activities po sa loob o labas man ng ating church, Sunday services, there are discipleship programs, outreaches. We also have values formation, Bahay Pag-asa, Sagip Buhay, and many, many more activities. Ganun din po para sa ating mga mission works and evangelism efforts so that we can reach more souls. Sa community health po, to give relief for those in need. Of course, sa atin din pong church operations. And ngayon po, summer na, pero kahit umagang-umaga napakainit po. Pero ang mga CCFI SPB members po tuwing Sunday ay may mga dalang jacket, naka-blazer, naka-long sleeve kasi malamig po dito sa ating church. Very comfortable habang tayo ay nag-worship, habang tayo ay nakikinig at nag-aaral ng salita ng God. At ganun din po sa maintenance ng ating pong church. But let us be reminded that when we tithe, we fuel the mission of our church and we respond to what God did for us. Bukod po sa ating tithes, we also give offerings. These are what we give beyond doon po sa 10% na mula sa ating mga puso. These are voluntary act of love and worship po sa ating Panginoon. At atin pong tandaan na sa ating pagbibigay ng offering, hindi po tinitingnan ng God kung gaano kalaki o kaliit man ang halaga na ating ibibigay. Pero tinitingnan po ng God kung gaano kalaki ang ating puso sa ating pagbibigay. Sabi po ni Rick Warren, you can give without loving, but you cannot love without giving. And if we truly love God, it's natural for us to give. Kasi alam natin na ang mga blessings na ibinibigay sa atin ng God ay hindi lang para sa atin. Tayo ay binibless niya para maging blessing din sa iba. To share the love na natanggap natin mula sa Kanya. Now for our building fund po. These are more than just raising money para sa construction ng atin pong hinihiling at pinagpe-pray na bagong church. This is a kingdom investment. Sabi po sa 1 Chronicles 29:9, the people rejoiced at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. Just like the Israelites building the temple, tayo rin po ay nagtutulungan para sa isang bagong bahay-sambahan. A place where generations will encounter God's presence, find hope, and grow in faith. Together, we will not just construct walls, but we are going to build a legacy of worship. Kaya po, I encourage everyone to participate in giving for our building fund. And as we give our tithes, our offering, and for the building fund, wag po natin itong tignan as an expenses, but rather as our investment sa kaharian po ng God. This Sunday after Easter, let's live as resurrected people with renewed hearts and kingdom vision. Sabi po ni Billy Graham, God has given us two hands, one to receive and the other to give. God has given us everything, and He did not even withhold His best from us, ang Kanyang anak. And we are not just recipient of grace. We are called to be generous just like Christ. Kaya bilang tugon po, we should not give out of obligation, but we should give out of gratitude. Mga kapatid, today, we are not just giving our money, we are giving gratitude, we are giving obedience, we are giving to what God is building. Because our God deserves our worship through our giving. Let us remember na ang ating majestic God ang ating kayamanan, kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Let this be our declaration that, Lord, I will honor you with not just with my lips,
but with my treasure, with my heart, and with my faith, tayo po ay magbigay. Let us pray po. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbalik sa iyo. Panginoon, Lord, thank you po sa lahat ng blessing, O God, na ibinibigay mo po sa amin. Patuloy na pino-pour out mo po sa aming mga buhay. Lord, salamat po. We acknowledge, O God, na lahat ng mga blessing na meron kami ay galing lahat sa iyo. We acknowledge, O God, your majestic power sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord. Lord, salamat po sa bawat buhay ng mga tao na nagkaloob po ngayong araw na ito. Patuloy mo po silang i-bless. Patuloy mo pong ibalik sa kanila ang kanilang mga heart desires. At Lord, sa mga hindi po nakakapagkaloob, ikaw po ang magturo sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na umalalay sa kanila, Panginoon, upang malaman po nila at maunawaan nila ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang tanging magiging power namin, O God, para kami po, Panginoon, ay patuloy na maging blessing din sa iba. Sa mga maghahawak po ng salaping ito, Panginoon, give them knowledge and understanding. Wisdom, Panginoon, para hawakan po ito at magamit lamang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, na patuloy na magbalik ng mga biyayang ito sa aming lahat, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Tinatawag ko po ang aking
Mga kapatid, o kung sino po ang pupunta ng abroad, ating po sa pananalangin. Ating po ipag-pray ang ating kapatid, punta po siya ng Hong Kong. Heavenly Father, tunay nga po na kayo'y mabuti. Tunay na tapat, Panginoon, sa mga nagtitiwala sa iyo. Ama, sa sandaling ito, patuloy po namin pinapatong ang aming mga kamay sa kapatid naming ito na pupunta po ng Hong Kong. Lord, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsama, ang dalangin po namin. Patuloy po siya magtiwala sa iyo at hindi po namin alam ang mga mangyayari sa mga darating sa Kanya. Ngunit, ang alam namin, may Diyos na makapangyarihan at umiibig sa Kanya ang patuloy na mag-iingat. Lord, patuloy na hawakan mo siya mightily at ang Kanyang pananampalataya lalong umigting sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, dalangin po namin ang Kanyang pamilya, patuloy mong pagpalain, ganun din po ang Kanyang anak. Patuloy siyang samahan, Panginoon, sa Kanyang buhay. At maraming salamat. Ang sino man nagtitiwala sa Panginoon sa iyo ay hindi na mabibigo, Panginoon. Kaya Lord, kinukumit po namin ang buhay niya, ang kanyang pag-alis sa lugar na ito patungo po sa Hong Kong. Huwag mo po siyang pababayaan, kundi ang iyong pagyakap, ang iyong pag-ibig, ang patuloy na sumama sa kanya. Ito po ang dalangin namin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang pagkapala ng Panginoon. Amen and amen. Yes, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo bang lahat ay magsitayo? Patuloy po nating pasasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Praise!
Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Hindi ka lamang pumunta dito sa lupa para sa amin, namatay ka din para sa amin. At hindi pa doon natapos, O God. Matapos mong mamatay, nabuhay ka para sa amin. At umakyat ka sa langit para sa amin, O God. And right now, we have something to look forward, O God. Na Lord, kahit ang buhay namin ngayon ay mahirap, magulo, ang daming problema, O God. Lord, we know that we have a Lord and Savior na nariyan sa langit, preparing our homes, O God. At meron kaming access sa Heavenly Father because Ikaw, Jesus Christ, ay nariyan na sa iyong kaharian, O God. Kaya Lord, ano mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman, O God, higit ka, Panginoon, na makapangyarihan sa anuman, O God, na nandito sa mundo, O God. Lord, na Ikaw na ang head of all creation, O God. Nung Ikaw ay umakyat sa langit, O God, Lord, pinapakita mo sa amin, O God, na Lord, lahat, O God, na nangyayari dito sa mundo, O God, kita mo, kontrolado mo, Panginoon. Ano man ang aming mga pagdaanan, mga pagsubok, mga bigatin sa buhay, O God, you know, O God, ang mga sitwasyon namin, O God. At Lord, kami magtitiwala sa iyo at mananalig, magpapatuloy, magpapagamit sa iyo, O God, at Ikaw lamang ang aming paglilingkuran sa aming mga buhay. Not only when it's easy, O God, hindi lang kapag ka po magaan at may extra time lang kami, O God. Hindi kapag ka meron lang kaming extrang maiibigay sa iyo, Lord, we will prioritize you as our Lord and Savior, O God. Lord, Ikaw ang aming uunahin, O God. Ikaw ang aming paglilingkuran, O God. At Ikaw ang number one sa aming mga buhay. Pagkat Ikaw ay Diyos na nagahari diyan sa iyong kaharian. At nararapat kang purihin, sambahin, dakilain ng iyong mga anak. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Lord, we thank you for this Sunday, O God. Salamat, Panginoon, sa napakagandang service namin, O God. Salamat, Panginoon, dahil po kami sama-sama, O God, na nakapagpupuri sa iyo, O God. Thank you for the freedom, O God, to worship you, O God. We pray, O God, na patuloy niyo pong paglalimin ng pananampalataya ng bawat isa, O God. At patuloy na kami, Panginoon, ay maging engaged, O God, sa family ito kung saan mo kami inilagay, O God. Kami magkaroon ng desire na gamitin mo, Panginoon. Kami magkaroon ng desire na maging kabahagi, O God, ng mga gagawin mo, O God, sa church na ito, O God. And Lord, we just look forward, O God, sa marami pang mga bagay na ipapakita mo at papatunayan mo sa church na ito, O God. Lord, sa mga susunod na linggo, O God, we expect, O God, more great things, O God. Sa mga susunod na panahon, O God, patuloy kang kikilos sa bawat isa, O God. Lord, patuloy mo nga pong katagpuin ang mga pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang katugunan sa aming mga tanong, O God, at patuloy na Ikaw ang magpakahayag sa buhay namin. O God, thank you, O God, sa aming pastor, O God, na Ikaw, Panginoon, ang tumawag, Ikaw ang nag-equip, O God, at Ikaw ang nagsusustain, O God. We pray for more knowledge and wisdom, O God. Patuloy na sustenance mo, Panginoon, ang ipagkaloob mo, at ingatan niyo po siya sa lahat, Panginoon, na pagkakataon. At ang kanyang heart, Panginoon, kayo nakakaalam na kanyang desire, O God. Continue, O God, to touch her, O God, to bless her, to heal her, O God, at patuloy ka magliwanag sa buhay niya, Panginoon. We pray, O God, sa bawat isa, O God, na nagpapagamit, O God, mga ministers namin, O God, mga humahawak ng cameras, mga editors, O God, mga naglilinis, nagluluto, at ang mga humahayo, O God. Lord, patuloy na humility ang ipagkaloob mo sa aming mga puso, O God. At Lord, remind us every day, O God, that we are doing all this, O God, all these things that we are doing for you, not because we are good, hindi dahil mabait kami, hindi dahil kaya lang namin, but because the Lord our God who called us is able. At patuloy na lahat ay dahil lamang sa awa at habag mo, O God.
Lord, we will continue to rely on your grace, O God. Sa aming pagsunod, O God, sa aming pagpapatuloy, O God, it is by your grace alone that we can continue, O God. Sa iyo po namin ibinabalik ang pagpuri at pasasalamat. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, we praise you, God. We celebrate you, Jesus Christ. You are reigning over us. At kami, Panginoon, ay tunay na maglilingkod sa hari ng mga hari na kaitaas-itaas. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. And at this moment, banggitin natin ang ating mga prayer request. Ano man yung mga hinihiling mo, pinagpe-pray mo na matagal na, ilapit mo sa Panginoon, siya ay nakikinig. Sige, stretch natin ang ating kamay sa Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. And the baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And all God's children say,